Nakipagpulong nga ba si Pangulong Bongbong Marcos sa mga senador bago mapatalsik si Juan Miguel Zubiri? Yan ang ating pag-uusapan sa bidyong ito, mga kapolitika. Huwag kalimutang kayo ay mag-like at mag-subscribe muna dito sa ating YouTube channel para updated kayo sa issue ng bansa at sa mga nangyayari sa ating lipunan. Ang larawan na inyong nakikita dito, mga kapolitika, sa ating video is ito po yung meeting nila Pangulong Bongbong Marcos dito sa mga senador, and exact yung numero ng mga senador na kung saan bumoto para mapatalsik at mapalitan yung liderato ng Senado, except na lang kay Bato at kay Loren Legarda. Kasi si Loren Legarda, mga kapolitika, ay siguro hindi niya sinang-ayunan yung desisyon ng majority. Okay? So itong larawan na yung nakita is ito yung proof na kung saan is talagang may purpose itong pagkalagay ni Chis Escudero dyan bilang Senate President. Unang-una, itong ating napag-alaman pala, mga kapolitika, na itong tatay pala ni Chis Escudero is dating supporter din nila Pangulong Bongbong Marcos. So ibig sabihin lang po niyan is nangyayari yung nangyari dito sa tatay ni Pangulong Bongbong Marcos, na kung saan is Escudero yung kanilang pinagkatiwalaan, at Escudero naman ngayon yung nilagay nila dyan sa Senate President. Okay, so bakit si Escudero, mga kapolitika? Kasi sila yung pwedeng hawakan nila at pwedeng diktahan. Kasi unang-una nga, diba, doon sa ating previous video na pag-usapan natin ang reason bakit pinatalsik itong si Juan Miguel Zubiri. Unang-una is ayaw niya dito sa isinusulong nila Pangulong Bongbong Marcos na charter change, kasi maichapwera itong Senado. So na yun, red flag na yun dito kay Pangulong Bongbong Marcos, at ayaw na rin nila dito sa ginagawa ni Bato, na kung saan is binigyan ng permit ni Juan Miguel Zubiri para imbestigahan itong PDEA leaks. So ayaw nila yon. So itong napag-alaman pala natin na kung saan itong si Chis Escudero is before pa yung botohan ng pagpapaalis dito kay Juan Miguel Zubiri, is kinakausap siya na mismo yung nakikipag-usap dito sa mga senador na ito para kumbinsihin na kung saan is siya na yung magiging Senate President. Okay, so ang nakapagtataka lang dito, bakit sumama itong sila Robin Padilla. In fact, sumama pa nga doon sa dinner nitong Pangulong Bongbong Marcos at ni Lisa Araneta Marcos. At ano ba yung kaugnayan ni Vice President Sara Duterte dito sa nangyari kay Zubiri? Okay, so ang dito, mga kapolitika, ang punto dito is hindi malabong mangyari yung nangyari kay Juan Miguel Zubiri. Hindi malabong mangyari din ito kay Vice President Sara Duterte. Now, ang tanong is bakit naman nasabi natin yon? Kasi unang-una, for example, yung nangyari kay Kibuloy, di ba? Sila Bongbong Marcos at si Kibuloy dati is magkaibigan yan dito sa SMNI. Ito yung naging platform ni Pangulong Bongbong Marcos para siya ay mangampanya, kasi nga mainit sa kanya yung mga mainstream media dati, pero ngayon is kaibigan na sila. Okay, so itong SMNI bumaliktad din dito si Marcos. So ang bottom line dito, mga kapolitika, is huwag magpakumpiyansa, okay, si Vice President Sara Duterte, at baka darating din yung araw na kung saan is ganito din ang mangyayari sa kanya. Hindi natin alam, baka through impeachment or baka may mga tao silang gagamitin. Kasi, mga kapolitika, si Pangulong Bongbong Marcos, hindi naman siya yung direkta yung pagkakilala kasi ng mga tao sa kanya, especially sila former President Duterte. Ang bansag nga dito ni Duterte, di ba, weak leader daw at mabait. Sobrang bait na tao at hindi naninira ng tao. So yun ang pagkakilala ng publiko. Of course, kailangan always maganda yung imahe ni Pangulong Bongbong Marcos, na kung saan is hindi siya naninira ng ibang tao. Pero ang nakikita kasi dito, kung malalim yung ating analysis, is hindi naman kasi talaga si Pangulong Bongbong Marcos, pero alam niya yung mga nangyayari. Kumbaga hinahayaan niya na lang, or may direktiba talaga mismo mula sa kanya. Okay, or kung hindi man sa kanya, dito kay Romualdez or kay Lisa Araneta Marcos. Kasi for example dito sa SMNI, so wala namang sinabi na negatibo si Pangulong Bongbong Marcos, kasi nga para maganda pa rin yung imahe niya, at
makikita ng mga tao na hindi siya naninira ng ibang tao. So yun po yun dito ang realidad, mga kapolitika. So sino ang nagtrabaho dito sa SMNI? Of course, yung Congress. At sino ba yung leader ng Congress? 'Di ba itong si pinsan ni Bongbong Marcos, si Romualdez. Itong sa issue ng West Philippine Sea, bumaliktad rin siya diyan. Dito sa issue ng paglalagay ng EDCA, kinontra na din yung Duterte. So ang bottom line dito is hindi malabong baliktarin rin itong si Vice President Sara Duterte. At ang tanong ng iba is hindi daw pwedeng baliktaran ni Marcos itong si Vice President Sara Duterte. Pero ang nakikita natin dito, mga kapolitika, is tumatiming lang sa tamang panahon yan. Kaya yan ang dapat na paghandaan ni Vice President Sara Duterte on her side, kasi hindi siya makakasiguro dito sa pag-iisip ni Pangulong Bongbong Marcos. And in fact, ito nga si Amy Marcos, tingnan nyo ngayon, is tahimik na. Hindi na binabatikos ni Amy Marcos itong kanyang kapatid at si Romualdez, kasi may purpose po yan. At ang sinasabi natin dito, itong si Chis Escudero, ang ano natin dito, mga kapolitika, kasi ang title din dito sa ating video is nanganganib na rin itong si Vice President Sara sa 2028, kasi kung hindi man imposible naman na manalo yung manok ni Pangulong Bongbong Marcos, meron siguro silang gagalawin sa konstitusyon, mga kapolitika, na kung saan para ma-extend yung kanilang termino, kasi yan talaga ang punteriya. Itong economic provision, economic charter change, lang po yan, frontline lang po yan ng totoo talaga nilang gusto or totoo talagang motibo. Kasi alam naman natin na si Romualdez is nag-ambisyon na maging prime minister or maging leader. Kasi after daw ni Romualdez, after niyan is si Sandro Marcos, kasi hindi pa pwede sa edad ni Sandro. So yan po, dyan iikot yung mga kapolitika, dyan iikot yung political dynasty, na kung saan gusto nilang mapanatili sa kapangyarihan, gusto nilang hawakan yung yung Kongreso, hawak naman nila yan kasi andyan na si Romualdez. So ang gusto na lang nilang hawakan is itong sa Senado. Okay, at bakit itong mga ibang senador na kung saan is mga kaalyado naman sana yan ni former President Rodrigo Roa Duterte? Example lang, si Robin Padilla, sila Bongo, sila Bato, bumoto rin sila para patalsikin itong si Zubiri, kasi mga kapolitika, ang hinahabol din nila dyan is pondo. Okay, alam naman natin na kung hindi ka dikit sa administrasyon, yung kasalukuyang nakaupo, is maliit yung pondo, at baka yung mga batas na ginagawa mo is hindi pa ma-approve yan. So yan din ang pinangangambahan nila, at yan ang talagang sad reality dito sa ating bansa, mga kapolitika. Walang independence. Dapat nga itong Senado is independent yan, mga kapolitika, kasi ibang sangay sila ng gobyerno. Itong judiciary, iba din. Itong Supreme Court, itong executive, iba din, at itong legislative is iba din. Pero ngayon sa nakikita natin is nai-influensyahan na. At kumbaga ang nakikita natin dito, ang clear image talaga is baka darating din yung araw na kung yung gusto nila Pangulong Bongbong Marcos, okay, hindi maiitsapwera yung Senado at yung Kongreso, pero magkakaroon tayo ng leader na kung saan hindi na idadaan sa boto. Okay, hindi na idadaan sa boto, kasi sila na lang dyan ang magbobotohan para sa leader na gusto nila. So ang tanong dito, gusto nyo ba yun, mga kapolitika, na kung saan sila na lang yung magmamana ng posisyon? Kasi ang sabi doon is kasi hindi pa kaya ng edad ni Sandro, so ito mo nang itong kanilang kadugo na kung saan si Romualdez. So umiikot lang yan sa kanilang sa kanilang angkan, mga kapolitika. At alam naman natin na yung talagang totoong purpose bakit sila nakipagkaibigan dito kaila former President Duterte is makabalik sa kapangyarihan. Sinabi mismo yan, mga kapolitika, ni Amy Marcos sa interview sa media, na kung saan gusto nilang maibangon yung kanilang pangalan. Okay? So yun, mga kapolitika, ang ating masasabi sa isyong ito. At itong si Vice President Sara, ito talaga yung laban na kinakailangang paghandaan nila sa darating na mga araw, kung sakaling darating man yung araw na babaliktad itong si Pangulong Bongbong Marcos. Yun lamang ating masabi, mga kapolitika. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe kayo dito sa ating YouTube channel para kayo ay updated sa issue ng bansa at issue ng ating lipunan.